Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa Lihim ng Liham. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Edward. Lindsay, totoo pala no? Na mahirap po talaga nakalimutan yung taong masasabi mong first love mo. Sabi nga nila, di ba? First love never dies. DJ Lindsay, let me share my story with you. Gusto ko rin po sanang makarinig ng kahit papano, kaunting opinyon, suhestyon, at reaksyon mula sa mga tagapakinig natin dito po sa Energy FM. DJ Lindsay, pinakasalan ko po ang college sweetheart ko. Last year lang po yun. Nakilala ko po siya taong 2008. Nag-start po kami na mag-date taong 2009 pero nag-break din po kami. Ngunit nagkabalikan din po as a couple. Yun nga lang, ang daming beses po naming nag-away. Hindi rin naman kami tumigil sa pakikipag-usap sa isa't isa. Noong 2011, meron po akong nakilala na isang babae. Siya po yung kino-consider ko bilang my totga o yung the one that got away. Masasabi ko rin po na siya talaga yung first love ko. We dated for almost 4 years. Hanggang sa umalis ako para magtrabaho sa Middle East. Alam mo, yung naging relasyon ko po sa kanya ay punong-puno ng challenges. Para po siyang roller coaster of emotions. Pero masasabi ko po na ito yung relasyon na naramdaman ko talaga na pinaka-masaya ako. Naintindihan ko rin po na ito ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Yung kahit na malayo kayo sa isa't isa, ayos lang. Magkakagalit, magkakatampuhan. Pero sa huli, pipiliing intindihin ang isa't isa. Yun nga lang, DJ Lindsay, nakipag-break po siya sa akin. 3 buwan matapos po akong magtrabaho doon sa ibang bansa. Wala po talagang proper closure na nangyari sa aming dalawa. Narinig ko na lang po mula sa balita ng aking mga kaibigan na nagpakasal na po siya. 6 na buwan matapos kong pakasalan yung aking misis ngayon.
She's now living with her husband dyan po sa Switzerland. Tatapatin ko po kayo. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin po ang nakaraan ko with my first love. From time to time, naiisip ko, what if nagkatuluyan kami? Napakaraming what if sa isip ko. Ito pa nga po, 2 months from now, kinakailangan ko pong pumunta sa Switzerland. At doon po ako magsistay sa syudad kung saan siya nakatira. Yung first love ko. Doon din po nakatira ang kanyang buong pamilya. Doon din po sila nagtatrabaho ng kanyang asawa. Good idea po ba, DJ Lindsay, na puntahan siya at kausapin siya? Gusto ko lang po sanang hingin yung closure na gustong-gusto ko pong marinig mula sa kanya. Yung dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. Kung hindi na ba talaga niya ako mahal. Mga ganong bagay po. Mahal ko po ang asawa ko. At believe me, DJ Lindsay at mga pangga, pinilit ko po talagang kalimutan na yung first love ko. But I think a part of me will always belong to my first love. Hindi ko rin po alam kung anong dapat kong gawin para po matanggal na siya sa isip at sa puso ko completely. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pakikinggan ko po lahat ng advice at tips po na magmumula sa inyo. Muli pangga, ako si Edward. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Lakas maka-high school, no? Nung first love. First love. Sharon Cuneta, di ba? Never dies. Oo. Edward Cullen? Isa ka bang vampira, Edward? Kakaloka ka naman. Wait lang. Hello po muna sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Ang oras natin sa buong Kaplongan Mars. Check your time. 18 minutes makaraan po ang alas 9 ng umaga. Yan din po ang oras sa bahay ni na Kuya Robert Santos. Oo. Na talaga naman pong masugid na taga-deliver ng mga parcel ni Lindsay mo. Yung mga binibili ko na minsan, sablay talaga. Ay, nako. Wait, thank you, Kuya Robert. Habatiin po natin yung misis ni Kuya Robert ng happy birthday. At naka-leave daw po siya ngayon. At pinagluto daw niya si misis. Kuya, paano na yung hinihintay ko na parcel? Kuya, bakit hanggang ngayon wala pa? Sino ba yung nakakuha noon? Hindi ko na alam kung nasaan. Dumating na siya May mga ganyang parcel, no? Yung hindi na i-deliver nung first attempt. Tapos ang tagal-tagal bago i-deliver ulit, i-try. Hindi ko nga alam kung bakit. Ang nakalagay kasi doon, usapang parcel, di ba? Parang not enough time na ma-deliver daw nung rider o nung nakakuha nung parcel. Hindi na siya bumalik. 3 araw na. 4 na araw ngayon. Yun pa naman yung pinaka-hinihintay ko sa lahat. Kung alin pa yung hinihintay ko, yun pa yung hindi dumadating. Wow! Kakaloka naman. Pero hello po sa inyong lahat. At hello po sa lahat po ng mga pangga natin na nanonood at nakikinig sa Energy FM 1067 sa ating Facebook page. Mabuhay po kayong lahat. Uy, tulungan naman natin si paring Edward. Oo, nakakaloka. Si paring Edward na akala ko mga babae lang yung hirap mag-move on from our first love. Wow!
Mga lalaki din pala, may ganyan din pala kayong moments. Oo. Oo, 'di ba? Si Edward na kahit na meron na siyang asawa at nakapagpakasal na siya, until now, naiisip niya pa rin po yung kanyang first love. Oo, yun talagang doon niya raw kasi na-experience yung tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. So ano ang naramdaman mo at anong ibig sabihin ng pagmamahal with your misis? Kakaloka ka naman, Edward. Oo. So tulungan po natin si Edward, no? Ano bang masasabi mo tungkol dun sa kanyang problema? First up, no, Edward, no, medyo unfair ka dun sa misis mo, ha? Oo. Well, gusto ko rin naman kitang i-commend doon sa part na nagpakatotoo ka doon sa nararamdaman mo, no? Kasi hindi naman lahat ng tao merang courage and guts and munti ko nang masabi. Nasabihin, di ba? At ipagtapat yung talagang nararamdaman nila. Lalo na mga lalaki, ha? Mga lalaki kasi madalas, nagtatago sila ng feelings nila, yung emotions nila. Lahat ng pwede nilang itago, tinatago nila para lang masabi na, "Hoy, tunay na lalaki ko." Ganyan. Oo, matibay to, mabisa to, ganyan. Yung mga ganyan lalaki. Pero si Edward, kahit anong kahihiyan, hindi natin naramdaman sa kanya, pero naging true lang talaga siya sa kanya nararamdaman. Oo, ano bang masasabi natin dyan dito kay Edward? Sabi po ni Yvonne, ang haba na naman ito, Yvonne, ha? Para sa ating letter sender na si Edward ngayon, sana marinig mo tong may papayo ko sa'yo dahil based ito sa aking nakaraan. Huay! Ang taray! Minsan, kailangan natin ng salitang sorry o paalam sa mga taong naging parte ng nakaraan natin. Ang hirap kasi maka-move forward kung alam natin na merong doubt sa isip at kalooban natin. Hindi natin mahahanap ang true happiness natin kung di natin mabibitawan ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kaya para sa'yo, need mo siyang kausapin para matapos na ang mga doubt mo sa iyong sarili. I swear, after nun, gagaan ang pakiramdam mo. Sana makita mo yung freedom sa puso at sa isip mo. And after nun, mag-focus ka na sa magiging family mo. God bless you all. Alam mo yung parang mula sa puso ng isang tunay na kaibigan from another kaibigan. Thank you so much, Yvonne. Napakaganda po ng iyong comment at ng iyong tip para kay Edward. Sana daw makita mo sa puso mo at sa isip mo yung true meaning ng happiness and freedom, no? Oo. Thank you so much. And ano pang sabi nila? Sabi ni GJ, makontento ka na sa asawa mo. Oo. Kunwari ka pa, gusto mo lang chumor ba? Wag kami. Hoy! Hindi ka magsusungit ngayon, GJ. Oo. Sabi naman po ni Mickey. Hello naman sa iyo dyan, Mickey. Oo. Sabi ni Mickey, what if, kuya? Wag na sa isip mo lang yan. Wag na kasi nasa isip mo lang yan, kuya. Isipin mo na lang wife mo at sa magiging anak mo. I-google mo na lang yung araw at gumawa ka na lang ng memo ng wifi mo. Ano daw? Magbakasyon kayong mag-asawa para kahit papaano mawala siya. Maging masaya ka na lang sa kung anong meron ka. Ilagay na lang natin sa kalimot o limot at tahimik po yung mga bagay-bagay para sa ikauunlad ng mga buhay ninyo. Mickey from Urban Scooters. Thank you so much, Ma'am Linz. Oy, thank you din! Sabi ni Ate Rovicel, may family ka na, sender, kaya kalimutan mo na yung ex mo. May asawa na yung ex mo, kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na siya, huwag nang magpakahibang, naritawa lang. Ang problema sa babae dapat di iniinda. Oh. Hayaan mo silang maghabol sa yung tara, yung pogi mo. Sino man naka-invento ng lyrics nun? Ang pogi mo siguro, no? Well, kung ako yung tatanungin, napakatagal na kasing panahon, Edward eh. For all we know, baka mamaya ikaw lang talaga yung hindi nakaka-move on. Pero siya talagang fully healed na from the relationship, no? Well, very relative naman talaga ang feelings at ang perception natin about, our relationships with different relationships that we've had in the past. Very relative yan eh. Kasi, kumbaga, sa bawat relasyon na pinagdadaanan mo, ibang tao ka eh. You're not always the same person. Kung halimbawa, magkaroon ka ng dalawang relasyon, sa magkaibang relasyon na yun, magkaibang tao ka rin. Why? Kasi sa bawat tao na nakikilala mo, bawat sitwasyon na na-handle mo at pinagdadaanan mo, mahal ko, meron kang natututunan, meron kang naia-apply sa pagkatao mo, 'di ba? Meron kang learnings na dinadala mo from one relationship jumping to another, 'di ba? Or moving on to another relationship, 'di ba? So naniniwala ako na, 'di ba, for all we know, baka nga ikaw lang talaga yung super nag-treasure noong relationship na yan. Pero para sa akin, parang 50-50 eh.
'Diba? 50-50 dun sa part na wag mo na siyang kausapin kasi baka she's having a good time now, a peaceful life, 'di ba? With her husband at saka yung kanyang pamilya. Baka alam mo yun, maayos na yung buhay niya dun sa Switzerland. Oo. Maayos na yung buhay nila bilang isang pamilya. Masaya silang mag-asawa, 'di ba? Nangako sila sa isa't isa na for better or for worse, ganyan. Tapos bigla kang i-enter the dragon, 'di ba? Well, hindi rin naman natin alam kung gaano ka ba minahal nung iyong first love, 'di ba? Di rin natin alam kung ganyan din baka bigat yung nararamdaman niya para sa iyo kasi baka ikaw nga lang talaga nakakaramdam niyan, 'di ba? Baka para sa kanya, isang lalaki ka lang na dumaan sa buhay niya at walang ganong marka na iniwan. 'Di ba? Hindi na, who knows, 'di ba? So para sa akin, itago mo na lang siguro, the other half itago mo na lang siguro. It will help kung halimbawa isulat mo yung mga nararamdaman mo sa isang papel. Ito totoo to therapeutic ito para sa lahat po ng mga may pinagdadaanan. Meron kang hindi masabi dun sa isang tao pero you badly want to talk to him or her. Sulat mo yung nararamdaman mo, yung insights mo, yung thoughts mo, just write it down. Sulat mo lang. Tapos after, kapag nailahad mo na lahat ng nararamdaman mo, lahat ng emotions mo, lahat ng thoughts mo, ideas mo, sunugin mo yung papel. Di kaya naman i-crumple mo, tapon mo sa basurahan, tapos yung basurahan ilayo mo sa pinakamalayo or itapon mo sa pinakamalayo. Wow! It helps. Nakakakalma ng kalooban. 'Di ba? Bago mo gawin yung mga bagay na di mo ma-imagine na magagawa mo out of, pagiging desperate, wala na yung feeling. Kasi naisulat mo na naubos na yung oras mo 'di ba? Nailahad mo na lahat ng nararamdaman mo. So, try to do that, no? Para kay dito sa ating letter sender na si Edward. Yung other half, parang nasa corner ng puso ko na, sige sabihin mo sa kanya. Kasi kailangan mong ilabas yan Kailangan niyang malaman yun Kasi ikaw yung nakakaramdam nung bigat. Alam mo yun, ikaw yung nakakaramdam ng feeling ng sobrang nagmahal. Kaya somehow, 'di ba? Parang gift mo na sa sarili mo, reward mo na sa sarili mo na sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman mo. Pero with reservation halimbawa dumating ka doon sa Switzerland, doon sa syudad kung nasaan siya, tapos makita mo na talagang okay siya, 'di ba? Malalaman mo kung ano yung feeling or attitude ng isang tao kapag nakita mo siya harap-harapan, 'di ba? Yung tipong, look at her straight in the eye, ganyan. Kapag medyo aligaga siya, ibig sabihin, hindi siya komportableng nandito ka. Ibig sabihin siguro, meron din siyang nararamdaman sa'yo, 'di ba? Na kung ano man yun, hindi natin alam. Pero kung talagang parang dead ka lang sa kanya, at parang wala lang siyang pakialam sa'yo, baka nga, wala talaga. Mag-move on ka na lang, mag-move forward ka na lang sa buhay mo. 'Di ba? So yun, para sa akin, 50-50 talaga, oo. Kasi kung gagawin mo yan para makasira or para lang, alam mo yun, magkaroon na naman kayo ng communication that will lead to dishonesty, 'di ba? Or infidelity, para lokohin mo yung asawa mo, wag na lang. Tanungin mo yung sarili mo, para saan ba to? Para lang sa closure ba talaga? Wala na bang ibang agenda? 'Di ba? Kasi yung iba, 'di ba, nanghihingi ng closure para maka-score ulit. Meaning nyo yan, mga bakla kayo ng taon. 'Di ba? O baka naman gusto mo lang ng closure kasi hindi ka rin mapakali. 'Di ba? May mga ganyan naman talagang pagkakataon. Gusto mo lang siyang makita for the last time, one last time. Makausap siya one last time, no? Magkapalagayan kayo ng loob o di kaya naman magkasabihan kayo ng apologies ninyo one last time, 'di ba? Wow! So you have to figure out kung ano talaga yung goal mo o agenda mo sa pagkakaroon ng closure na 'yan. At thirdly, no, Edward, kung hindi talaga mabigay sa iyo yung closure na 'yan na hinahanap mo, hindi ba sapat na closure yung nagpakasal kayo sa, 'di ba, mga misis ninyo at mga mister ninyong dalawa? Talaga ba, Edward? Hindi ka pa nakaka-move on sa lagay na 'yon? May mga anak na nga kayo tapos nagpakasal na kayo. Akakaloko ka naman, Edward. So, yun, 'di ba? Siguro dapat bago ka pa nga lang ikasal, 'di ba? Yung excess baggage mo, binitawan mo na yan at dapat clean slate ka na dahil nagpakasal ka na. 'Di ba? Another chapter of your life unfolding in front of you. Dapat malinis yan 'di ba? Starting a new life with your misis Kaso hindi, ikaw medyo unfair ka dun sa part na nagpakasal ka na, nag-start ka na ng pamilya, kasama yung misis mo at probably ngayon may mga anak na kayo, pero nandyan pa pala, dala-dala mo pa rin yung alaala ng iyong ex, di ba? Oo.
Sabihin ng iba, tao lang ako, Lindsay, nakaka-remember ako, we have memories po. Nandun na ako. Pero para hanapan mo ng closure, yung isang bagay na matagal na namang natapos, di ba? Para hanapan mo yung closure sa bagay na after mo magpakasal, maghahanap ka ng closure doon sa ex mo. Hoy. Sabi ni GJ, iligo mo lang yan, Edward. Ano to? Init ng katawan lang pala. Sabi ni Alvin, sabi nga ni Albert Nicolas, kung hindi para sa'yo, it's not for you. Tama ka dyan! Diba? Kung hindi para sa'yo, it's not for you talaga. May mga bagay kasi or may mga taong dumadaan lang talaga sa buhay natin. Ito totoo to from the bottom of my heart. And picking up from my own experiences, may mga taong dumadaan talaga sa buhay natin. May mga nangyayari sa buhay natin na walang ibig sabihin. 'Di ba? May mga taong dumadaan lang sa life natin at ang sole purpose nila is para dumaan lang talaga, 'di ba? Mag-cross lang talaga sa buhay natin. Walang ibig sabihin 'yun. Kahit pa hindi mo siya matanggal sa isip mo, kahit pa pabalik-balik siya sa panaginip mo, 'di ba? Magkakaroon lang naman ng meaning at importansya ang isang bagay kapag binigyan mo siya ng importansya at meaning, 'di ba? If you give him or her power para, alam mo yun, masakop yung isip mo at yung lagi mga araw-araw na activities mo. That's the only time na magkakaroon ng power at importance yung isang bagay. Pero kung dinedma mo lang yan, ex ko na yan, okay. Ex na pala move on na ako, ganyan. Di walang nangyari, di ba? So, di ba? Mind over matter, Edward, siguro, ganyan. Di ba? Paglaanan mo ng pansin at paggugulan mo ng oras at saka pag-iisip and time and attention yung pamilya mo, yung misis mo, na talagang kahit na may ganyan kang issue na hindi niya alam, mahal na mahal ka pa rin niya. Diba? Again, may mga taong dumadaan sa buhay natin at wala silang purpose sa buhay natin kundi dumaan lamang para lang bigyan ng konting life, excitement yung life natin, yung buhay natin. Pero hindi ibig sabihin nun, sila yung destiny natin. Diba? Dumaan lang talaga sila, part sila ng journey natin. But that doesn't mean na sila po ang destination natin. Minsan tinutulungan lang natin sila or tinutulungan lang nila tayo to get into the destination. Pero hindi natin alam sila pala ay parte lang ng mahabang daan na tatahakin natin, diba? Wow! 9:32 on the clock, mga pangga. Siyempre naman, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Giving you something from Daryl Ong. This one is called Stay. Hanggang mamayang 11 pa po tayo ng umaga magsasama-sama dito po sa Lihim ng Liham. Once again, kasama po si Lindsay. Lindsay. Yahoo! Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang. I want you to stay now.